Actually, we're here at Sonoma Residences because we have a new listing, a brand new house and lot dito sa Metro Santa Rosa, Laguna. It is ideal if you're a retiree or you have a growing family. So it has a total of 4 bedrooms. We have a 3 toilets and bath, no? We have a maid's room, no? We also have a carport, and we also have a lanai. So if you're interested, stay on this video as we feature this brand new modern house and lot dito sa Metro Santa Rosa, Laguna. So mabuhay to all of our clients. I am Pao Flux Properties, and today we're here at Santa Rosa, Laguna now to feature another brand new house and lot. Ideal if you're going to retire soon or if you have a growing family na magmamigrate dito sa Santa Rosa. So as we can see, no, on my background, I am in the front of the house, no? And start natin yung house tour. Pasok tayo mamaya doon. Pakita ko muna yung nandito sa labas. So on this side, we have a carport, no? I guess, 1 car po, kasya dito, pero kasya naman yung larger size na, halimbawa, van, no? Kasi spacious pa rin naman siya. Also, kung mapapansin nyo, on this side, ginagawa pa lang din po siya and ongoing pa lang din po yung pagpipintura dahil matatapos pa lang po itong bahay, no? This one will be the toilet and bath for the maid's quarter or angel's quarter. So, punta lang tayo dito sa kabilang side, no? On this side, we have an access going sa ating lanai. Ayan. So, naka-gate na rin po yan, no? This one din po yung access natin going to our service area. Pero since ginagawa pa po yan, no, dun muna tayo pasok sa loob. Testing natin. Na tayo sa loob dumaan. Yan. Kasi may access din po tayo dito from So, this one is your pocket garden or lanai. You can have a own canopy dito kapag dito ka na nakatira, no? If you want, pwedeng pa-add mo na lang yan. Tapos, dito yung way going sa ating service area. So, umpisahan natin formally yung house tour. Pinakita ko lang dito since hindi naman nakakapasok dun pa sa gate at ongoing yung ginagawa. So, tara, umpisa natin yung house tour. So, pasok muna tayo, and kung mapansin nyo, may mga ginagawa pa po sa labas natin, no? So, as we enter, we have an open layout dito sa ating living area. So, pakita ko na lang din muna itong side na to, yung door natin. Mas malaki siya than usual. Tapos, meron tayong ready na smart lock dito. So, on this side naman, you can put your sofa, no? And ang ganda lang kasi marami tayong mga bintana dito na nagbibigay ng direct access of sunlight. Tapos, naka-screen ready na rin po yung mga bintana natin. Tapos, on this side, we also have a sliding windows din dito na pwede mong i-open. Tapos, pwedeng i-ano din natin tong mga windows na dito, na nasa screen. So, ang lapad lang or ang laki lang, ang lawak pagpasok mo, no? So, imagine, ikaw na yung mag-layout kung saan mo gusto ilagay, but yung sofa, for sure, baka dito siya. Tapos dito yung dining table natin. So kung dito yung sofa natin, dito naman yung multimedia set natin. So meron na tayong naka-ready na built-in na shelves or consoles dito na may additional na mga storages pa, no? So dito natin ilalagay yung pinaka-TV natin or multimedia set. So on this side naman is our dining table or dining area na pwedeng 6-seater yung ilagay natin since malawak siya. So nagkaroon din tayo ng access going sa ating lanai or yung sa pocket garden natin. May access din yun sa labas which is naka-gated naman din, no? So safe na safe pa rin. So from dining area, nagkaroon tayo dito ng mga lights, no? Pin lights. And ang nakakatawa dito sa bahay, bawat sulok po may mga pin lights. So if halimbawa itong side lang yung gagamitin mo, ito lang yung pwede mong buksan. Or halimbawa na i-set mo yung mood ng mga ilaw, sabay-sabay sila sa mga gilid-gilid para makapagbigay sila ng ambient light. So on this side naman is our bar counter. Hindi siya ganun kataas, no? But it creates a partition of the dining and the kitchen area. So pwede naman maglagay tayo dyan as a breakfast nook, no? Pwede dito natin ilagay yung coffee natin. Magkaroon tayong coffee corner there. Tapos magkaroon tayo dito ng mga bar stool na lang din, mga minimal lang din yung design. So ang ganda lang. So every time na halimbawa na nagmamadali kang kumain, pwedeng dito na lang din. Or halimbawa nandiyan yung dining, pwedeng dito na yung pinaka-serving area natin or dito na yung naka-prepare yung foods natin. And if ever na you love family gatherings, halimbawa, andyan lang yung mga bisita mo, so dito ka lang, nagpe-prepare ka ng mga aasikasuhin mo sa kanila. So ang ganda din ng pagkaka-partition. Alam mo yun, ito yung partition na hindi mo na-imagine. It creates a different side So
kanina nandito ka sa dining, tapos pagpunta mo dito, nandito ka na sa kitchen area. So pagpasok natin sa kitchen area, meron tayo dito mga storages natin. So pwede siyang maging pantry natin dito. So pwedeng nandito na yung mga gamit natin, mga pinamili natin, mga easy access na gagamitin natin. Tapos we also have a provision for refrigerator dito sa side na to. So ang daming guys, storages ng bahay na to. Tapos ang match pa sila lahat, kung ano yung mga colors dito. So ang ganda lalo tignan. So imagine this corner table, no? Nagkaroon pa tayo ng storage dito. So dito kasi guys naka-place ipi-place yung range hood natin and yung gas range, no? So nakabukod po diyan. So may provision lang po tayo diyan. Tapos, ang ganda lang din ng side na to kasi parang nag-create pa siya ng design. Alam mo yun, hindi siya nakaharang pag pupunta ka dito. So, nakapaglagay din siya ng mga storages sa ilalim. Tapos, on this side is our kitchen sink dito, no? Tapos, we also have cabinets dito sa taas. Meron din tayo sa mga ilalim. So, ang gaganda. And, alam nyo, ang napansin ko lang talaga sa mga cabinets dito, lalo nung visit din namin to recently, no? Sobrang antitibay din ng pagkakagawa. Kita naman talaga sa cabinet kung mahuna siya or hindi. Pero, ito parang quality talaga yung pagkakagawa niya. So, this side naman is going to our service area. So, if halimbawa na galing kang grocery or galing yung angels mo sa grocery, hindi na siya kailangan dumaan pa sa dining, hindi na kailangan dumaan pa dun sa main entrance, pwedeng umikot na lang siya dito, going to the service area, tapos hugasan yung mga pinamili at ilagay doon sa refrigerator natin. So, may provision na rin po tayo dito for our laundry or washing machine natin, no? Kasi may abang na rin po tayo for the faucet and meron na rin tayong socket dito. Tapos, generous pa rin sa storage. Ang dami pa rin natin dito mga kailangang ilagay or mga kakailanganin natin, no? Dito na lang para easy access din siya. So, if halimbawa naman na may mga lulutuin ka na medyo maamoy, no? Pwedeng dito na lang siya sa labas. So, yun yung kagandahan pag may nakabukod ka talaga na service area. At the same time, the design is lang din same na same din dun sa loob Minimal lang din. May ilaw din na parang pin lights na malaki for the center, no? Tapos meron tayo ditong canopy for direct access ng sunlight. So, para hindi na rin sila masyado nakakapagbukas ng ilaw dito kapag gagamitin yung labas. So, may direct access. So, punta naman tayo dito sa side na to. Dito bago tayo makyat ng ating second floor. So, meron tayo ditong 2 kwarto. So, itong side na to, itong first bedroom natin is considered our angel's quarter or driver's quarter na meron din po tayong built-in na cabinets dito. So if may kasama tayong angel sa bahay, nasa loob po yung pinaka-quarters natin. So paglabas natin dito, meron tayo dito, hindi pa tatapos guys I guess pwede pa rin ito maging storages or baka matakpan pa rin to. So pwedeng ikaw na rin din mag-decide kung anong gusto mong ilagay. So this is our first bedroom. If you have elderly sa bahay, pwede rin po nating i-convert ito, no? And halimbawa na gawin mo tong guest room, pwede pa rin. And alam mo, ang nakakatawa lang, kasi most of our clients, halimbawa na for retirement yung gusto nila, sa pagbili ng property or pag-invest is meron na talagang nakaabang na kwarto sa baba. So, ibig sabihin, kahit hindi pa sila magre-retire, pa-retire pa lang sila for the next 10 or 15 years, no, naka-ready na talaga yung pinaka-kwarto sa baba. Meron na rin tayong provision for the window type and also, meron na rin tayo direct access ng sunlight dito na pwede mo naman pa-cover if ayaw mo naman, no, halimbawa. So, if halimbawa naman na hindi mo pa siya gagamitin for retirement, no, pwede pa rin naman to i-convert as your guest room, na sabi ko kanina, and yung office area. So, ang ganda ng natin. Kasi, alam mo yon, you are preparing you are preparing advance for your retirement. Kaya, mostly, hindi ka nagagastos, no? Kasi may naka-ready na talaga. And pwede mo rin gawin if you have visitors na maging guest room to. Punta na tayo sa ating second floor, but before that, tignan muna natin to common area or common powder room. So, andito yung toilet bowl, tapos may sink here na may mga storages din. Tapos, we also have dito, napakagandang mirror na may storage din sa likod. We also have a faucet na gun grate, tapos simple shower. Hindi pala to toilet, hindi pala to common hindi pala to powder room guys, kasi it is a common toilet and bath dito sa baba. Kasi may shower po tayong naka-ready. Tapos meron na rin po tayong heater. So, punta na tayo sa ating second floor. Tara!
So dito sa ating second floor, bubungad sa atin sa hagdanan natin is this huge window na meron tayong direct access of sunlight. Pero pwede naman natin yan patakpan if we want. Pero imagine guys, if wala itong harang, no, we are shooting for 3 p.m. na po dito ngayon sa bahay na to. So ayun na yung direct access ng sunlight kapag ganitong oras po. So sasalubong sa atin itong railings po na wooden sa ibabaw. Then sa ilalim po is metal railing. So nagkaroon tayo dito ng side or nagkaroon tayo ng space for a walkway or hallway, no? Pero bago tayo pumasok sa ating 2 bedrooms, punta muna tayo dito sa side na to kasi nagkaroon tayo ng access dito. So itong access natin is ano siya? I guess this is for cleaning the windows outside. And if you want na mag-create ng tambayan dito, I don't know if it's advisable, no? But if gusto mo lang, halimbawa, makapaglanghap ng hangin or makapag-yosi, no? Makapag-kape or sumilip dito sa mga view ng kapitbahay, so pwede naman dito. So if you want to put table, I guess pwede pa rin naman. So cute lang yung ano niya, yung pinakalabasan niya, no? So pwedeng i-open mo na lang to if gusto mo ng fresh air. Open mo na lang to, then naka-screen naman siya na ganito. Yan. Para iwas insekto. So, punta tayo sa ating first bedroom. From here, dito yung first bedroom natin. So, this is the size of our first bedroom. So, with air condition na rin po tayo nakasama. Split type na rin po yan, inverter, no? We have a center light na din dito sa gitna. Tapos, we have a pin light sa mga pinaka-gilid na. And kung yung ibang mga bahay, no, lagi na naka-cove lights, no? Ito naman, guys, parang naka-ano lang siya. Parang nakabukod lang or yung maliit lang na gilid. Nagkaroon tayo ng pin lights dito. So, I guess, whatever kung anong gusto mong i-position sa kama mo, pwede pa rin naman dito. Pero may mga saksakan na rin naman na included, no? May mga sockets na. So, if you want na yung multimedia mo on this side, pwede pa rin naman. So, yung mga bintana, napapansin nyo na naka-screen ready na rin po siya. So, if ever na bubuksan mo lang siya, tapos gusto mo makalanghap ng sariwang hangin, yan, screen mo lang siya. Tapos on this side naman, we have a huge built-in cabinets or storage dito. Yan. So, ang ganda ng itsura, di ba? I mean, pwede mo lagay yung mga damit mo dyan. Dito yung mga watches mo, no? Yan. Tapos, soft close pa sila. Ang ganda ng pagkakagawa. Tapos, ang nakakatawa dito sa kwarto na to, it also has a own toilet and bath. So, yung toilet and bath natin dito, no, very functional yung space kasi may mga storages na naka-ready na or naka-built-in. So, ang laki din ng sink natin. Tapos, may mga ano din tayo dito, cabinets or drawers. I guess ito rin is part of the storages. So, pwede natin ilagay yung mga personal hygienes natin. Tapos, pasok na tayo ng konti. Pakita ko lang na dito sa side na to is our, additional storages So, dito mo na ilalagay yung mga tuwalya mo, no? Tapos, dito mo yung iba mong essential. Ang cute lang kasi, nailagay yung mga cabinets, no? Alam mo, hindi siya nasagabal. Naka-float siya, no? So, ang galing ng idea and nandito yung toilet bowl, tapos nandito yung sink, tapos on this side, punta na tayo dito sa kabila, is ang ating shower area. Ang shower area natin, ang laki. So for your reference, ayan siya. Ganyan siya kalaki. Tapos naka-ready na rin po to ng heater. And kumpleto na tayo ng shower set, no? Tapos mga gun gray pa yung colors niya. Match na match dun sa modern Asian or industrial theme nitong bahay. Tapos, hindi pa tayo naka-full glass partition. Ito yung uso ngayon Kasi pag full glass partition, natatakot yung iba kasi nga, baka daw sumabog agad or mabasag, no? Pero this one, hanggang half lang siya. So, ang ganda ng pagkaka-design. Tapos ito na yung, tapos turn rin naman yung ditong side. Pasok naman tayo sa kabilang bedroom, tara. So, punta naman tayo sa master bedroom. So, dito lang yung daan, tayo sa hallway, no? And this way is papunta sa ating master bedroom. So, napakalaki ng space natin dito sa ating master's bedroom. We also have a huge balcony dito sa side na to.
And nandito yung condenser natin ng aircon. So, you can also put table and chairs pag dito na kayo nakatira, no? So, if gusto mo ng sariwang hangin, no? Pwede dito ka na tumambay. Tapos, we have already air conditioner rin dito, no? Ano to guys, split type din siya. Tapos, may mga sockets na rin tayo. And yung multimedia, if ever, siguro I guess dito siya ilalagay, no? Tapos, we have a center light dito. And naka-pin lights na rin po tayo. And drop ceiling. Ayan. Yun naman yung design nito, naka-drop ceiling siya. So, on this side, dito yung mga bed area natin, multimedia, cabinets na pwede nating ilagay, halimbawa, or working area. Pero pag pumunta tayo sa kabilang side, this will lead you to the walk-in closet. So, this walk-in closet, very huge yung cabinet, guys. Saka, alam mo yun, talagang quality talaga yung gawa. Mapapansin mo. Soft close na rin siya. This one, kagaya na nasa kabila, na pwedeng may lagayan rin tayo ng mga relo or accessories natin na soft close din. So, napansin nyo, dalawa yung cabinets natin na built-in kasi for his and her itong cabinet na to. So, napansin nyo na rin na meron tayong space dito. So, yung space dito, pwede tayo maglagay ng vanity mirror natin or yung mga cabinets or yung mga upuan kung saan tayo nag-aayos. You can also put mga shelves dito, additional storage, depending on your preferences na lang din. So, dito naman is our way going to our ensuite toilet and bath dito sa master's bedroom. So, yan. Naka-ano din tayo, guys, oh. Naka-LED na rin tayo, no? So, napansin ko din, ang galing din ng mga storages na. So, even doon sa kabilang room na may toilet and bath, no, parang part na siya ng design ng pader, yung pinaka-storage natin. Kagaya nito, ayan. So, pwede mong ilagay dito yung mga personal hygienes mo, no, na mga easy access lang. Kasi, meron ka din naman under sink cabinet dito, eh. Tapos, ang ganda lang din ng pagkaka-design. Ay, so, ang lawak pa rin nung natin dito. Ang lawak pa rin ng mga spaces na pwedeng galawan. So, this side naman is our bowl, no? And, dito naman, same with the concept nung kabila, no? We have a partition, glass partition sa taas. So, kung gun gray naman yung color ng mga palettes doon, ng mga ginamit natin, ng mga shower, dito naman guys, gold po yung design niya or yung style niya. Kaya gold din yung mga shower natin. And wala po itong kasamang heater, I guess, no? Since wala nang nakalagay dito, pero we'll confirm that. Pero ito yung, for your reference, malaki din po yung shower natin. Tapos, yung mga design na ginamit sa toilet and bath, ang ganda lang din kasi modern and minimalist pa rin po yung atake natin. So, punta na tayo sa ating third floor. So, this way, pumunta sa ating third floor. So, going to our second floor, sasalubong sa atin yung dalawang chandelier, no? Ang ganda lang din and aesthetic ng mga minimalist ng pagkakadesign niya. Hindi sobrang OA na mahaba, no? So, yung vibes na nabibigay niya is minimalist lang din po. So, we have an additional window na maliit dito for additional lighting, no? For direct access ng sunlight. Tapos, on this area, napansin ko na malaki pa pala siya. So, pwede ka pa maglagay dito ng maliit na sofa or I guess parang mini library, no? Kasi ang laki pa ng space niya eh. Tapos parang nagkaroon pa tayo ng mini hallway dito. So, dun sa second floor, dito yung access niya, nawala na yun nandito. Siyempre, na to eh, third floor na to eh. So, nagkaroon din tayo ng mga windows dito. Ang ganda lang kasi, if gusto mo ng sariwang hangin, sasara mo lang yung screen. So, tapos, ito na yung pinaka-hallway going sa ating kwarto dito sa third floor. Pasokin na natin. Ang ganda. Oh, kakaiba yung niya. Kakaiba yung parang ceiling niya dito. Parang yung design niya is parang wooden yung style. Tapos nagkaroon siya ng mga maliliit na parang dito, pin lights. So, ang ganda ng design. Tapos may view ka pa dito. Kung wala pa nagpapatayo dito sa katabi natin, ayan pa yung pinaka-view natin. So, I guess, pwede to. It is convertible into family room. Pwede rin naman na theater room. Or pwede rin naman, I guess, office area. So, it depends on you. Pero ang napansin ko lang dito, no, window type po yung abang na nakakalagay na aircon dito. So kung sa ibang level ng bahay, mga split type, dito po is window type. Pero huwag kayong mag-alala kasi may saksakan na din naman po na naka-ready dito. So ang kagandahan nito, if halimbawa na magiging family room or gaming area, no, halimbawa, meron na rin po tayo ditong toilet and bath. Mamaya natin pakita yung cabinets, no.
At ang ganda pa rin ng toilet and bath, pero hindi pa rin siya tapos, no? Hindi pa rin siya tapos, pero same design siya, gun gray, minimalist, tapos lalagyan pa siguro dito ng glass. So, ang ganda rin, and spacious pa rin ng pinaka-area. So, if gagawin naman tong kwarto, halimbawa, kwarto na magiging anak ninyo po, we have a built-in na po na cabinet. So, same design nung sa mga cabinet sa baba, no? Pero, I guess ito hindi siya sobrang tangkad, yung sagad na sagad. So, pwedeng lagyan ng mga storages to, like mga luggage natin. And at the same time, halimbawa hindi mo maharangan, may access pa rin ng direct sunlight. So, imagine guys, wala kami binubuksang ilaw dito, pero nakita mo yung access ng sunlight, ang ganda-ganda at ang liwaliwanag. So, that's the end of our very quick house tour dito sa 3-story housing lot in Sonoma, Metro Santa Rosa, Laguna. So if you're interested to visit, marami pa kami mga properties also na ino-offer. Pwede nyo pong i-check sa ating YouTube channel. And if halimbawa nagustuhan mo yung mga ganitong content, you can like and subscribe to this video and message us to our number flash on the screen. That's +639-171248304, and see you in our next video.